Ibinase ng Iran ang estratehiyang militar nito sa mga drone na ngayon hinahabol ang mga miyembro ng IRGC sa kalsada ng Tehran. Nagpapasa ng lokasyon ng checkpoint ang mga Iranian sa Mossad at CIA. Tapos pumapasok ang mga drone para sa misyon. Pinatay ng rehimen ang 40,000 nagpoprotesta. At ngayon, ang parehong rehimen ay hinahabol ng mga taong nakaligtas. Sobrang lumalala na ang sitwasyon. Kaya may ilang opisyal ng Iran na tumatakas mula sa rehimen at sumasama sa kabilang panig. Tingnan mo ito. Dalawa pang Iranian diplomatang nag-asylum. Isa sa Denmark at isa sa Australia. Dati nang may dalawang diplomat na tumakas mula Austria at Switzerland noong Enero. Pareho silang naghanap ng asylum sa Switzerland. Pero tandaan, magkaiba na ang sitwasyon na yon kaysa noong Enero. May panawagan ngayon mula sa Estados Unidos sa mga opisyal ng Islamic Republic na lumipat ng panig at tulungan pabagsakin ang rehimen. May iba pang nagaganap bukod dito. Ang mga diplomat na ito, bahagi ng sistema, ay nakikita ang sitwasyon sa Iran at napapansin nilang maaring bumagsak ang rehimen, kaya lumilipat na sila ng panig. Kapag may lumilipat, mas lumalakas ang posibilidad na sumunod ang iba. Hindi ito matitiis ng Islamic regime na yon. Kita mo, sa loob ng Iran, may nagaganap na paglilipat ng kapangyarihan at nagdudulot ito ng kaguluhan. Ang mga tradisyonal na mullah at ayatollah ay nawalan ng kontrol matapos mamatay si Ali Khamenei at napalitan ng mga kumander ng IRGC na ngayon ang namumuno sa lahat. Nung eleksyon ng bagong pinakamataas na pinuno, may nakuha tayong ilang palatandaan tungkol dito. Nabalitaan natin ng mga IRGC commander ay pumupunta sa mga bahay ng kleriko sa Assembly of Experts at tinatakot silang bumoto para kay Mustafa Khamenei, anak ni Khamenei. Bakit kaya nila ginagawa ito? Siguro dahil ang bagong pinakamataas na pinuno ay malamang na nasa koma o walang malay. Baka nga patay na. At ngayon, magagamit nila ang pagkawala niya para silang magpatakbo ng mga bagay-bagay. Kita mo, technically, ang pinakamataas na pinuno ang Commander-in-Chief, kaya siya ang dapat namumuno sa IRGC. Pero, pag di na siya makapagsalita, parang malaya na ang mga commander. Tingnan mo itong clip na ito. Ito ang footage mula sa Iranian State TV kagabi. Bakante ang upuan ng pinakamataas na pinuno at hindi man lang niya maipakita ang mukha niya sa publiko. Kinumpirma ng Iranian media na nasugatan siya noong gabing inanunsyo ang kanyang pagkakapili. Pero simula noon, hindi na niya ipinakita ang kanyang mukha. Grabe ng sitwasyon. State media gumagamit na ng AI-generated na larawan ng pinakamataas na pinuno dahil di na makakuha ng totoong litrato. May sabi-sabi na baka nawalan siya ng paa at nasugatan ng mukha, kaya AI na lang ang gumagawa ng larawan niya. Kapag ang pinakamataas na pinuno ay parang gawa ng AI, halos kontrolado na ng IRGC ang bansa, bagay na tiyak na ikinatuwa ng mga kumander. Pero buti na lang para sa atin, hindi puro magandang balita sa IRGC dahil may tensyon sa militar. Marami ang di nakakalam na dalawang hukbo ng Iran. Isa dito ang Artesh. Ito ang regular na militar, ang profesional na hukbo ng bawat bansa. Kasunod dito ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps. Mapapansin sa pangalan, Islamic ang gamit, hindi Iranian. Ibig sabihin, ang hukbong ito ay para protektahan ang revolusyon, hindi ang bansa. Laging pinapaboran ng rehimen ng IRGC at binabaliwala ang Artesh dahil natatakot silang maging banta sa mga ayatollah, ang isang malakas at profesional na militar. Hulaan mo kung ano. Bumubuwelta ngayon sa kanila ang ganitong pag-iisip. May mga tumatakas na miyembro ng IRGC at malaki ang kakulangan sa supply. Kumikilos ang mga unit sa unahan, kahit kulang sa bala, pagkain at tubig. Sa ilang lugar, sobrang lala ng sitwasyon dahil 20 bala lang ang natatanggap ng bawat 2 sundalo, kaya nagiging delikado ang kakulangan. Kita mo, tumatanggi ang mga tauhan ng IRGC na dalhin ang mga sugatang sundalo ng Artesh sa mga ospital dahil may kakulangan sa dugo at kama sa ospital. Kaya inuuna nila ang sarili nilang mga tao. Nagiging sanhi ito ng matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang hukbo at ngayoy lantad na ito. Hulaan mo kung ano. Ito ang kailangan ng mga Iranian. Para bumagsak ang rehimen, dapat maghimagsik ang Artesh laban sa IRGC. At ang Artesh ay may mga baril at mga sandata na wala ang karaniwang mamamayan. Kung maghihimagsik sila laban sa IRGC, kaya nilang labanan ang mga mato ng IRGC na noong Enero ay walang awang pumatay sa mga hindi armadong nagpoprotesta. Gusto ko maging malinaw. Wala pa tayong nakikitang nangyayari ngayon. Pero may palatandaan na posibleng doon papunta ang sitwasyon. Kulang ang supply, dumarami ang tumatakas, at ayaw tumulong ng IRGC sa Artesh. Magkaibang hukbo na walang tiwala sa isa't isa. Sana ay patuloy pang lumala ang sitwasyon. Kailangan na nating talakayin ng bagong yugto ng digmaan ng Israel
at US. Sa unang pagkakataon, sinimulan na ng Israel na targetin ang mga checkpoint ng rehimen sa loob ng Tehran. Mismong media ng Estado ng Iran ang nagulat na 10 miyembro ng puwersang pansiguridad ang napatay. Mahalaga ito dahil ginagamit ng rehimen ang mga checkpoints para pigilan ng pag-aaklas ng mga tao. Tungkol naman sa susunod naming gagawin sa Iran, may inihanda kaming detalyadong plano na may maraming sorpresa upang pabagsakin ang rehimen at bigyang daan ang pagbabago. Marami pa kaming target na hindi ko na idedetalye. Para sa mga operatiba ng Revolutionary Guard at mga sumasalungat sa mga Iranian sa kalsada, tandaan, target din namin kayo. Hindi masasaktan ang ibababa ang kanilang armas. Ang hindi, sila ang may pananagutan sa kanilang dugo. Sa mga mamamayang Iranian, matagal na akong nakikipag-usap sa inyo at para sa inyo. Papalapit na ang sandali ng katotohanan at hindi namin layunin ang hatiin ang Iran. Gusto naming palayain ang Iran mula sa paniniil at mamuhay ng mapayapa kasama ang mga mamamayan nito. Nagpapalipad ang Israel ng malilit na drone sa mga lungsod ng Iran at gumagawa ng hindi inaasahan ng IRGC. Sa tagal ng panahon, pinag-usapan natin kung paano naghanda ang Iran na manalo sa digmaan gamit ang terorismo sa mga kalapit na bansa at sa mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz gamit ang maliliit na drone. Pero hulaan mo kung ano. Hindi nila talaga naisip kung ano ang gagawin nila kapag nagsimulang gumamit din ng maliliit na drone ang kabilang panig. At hulaan mo kung sino talagang tumutulong sa US at Israel laban sa IRGC, mga mamamayang Iranian. Gaya na nakikita mo sa iyong screen, ang mga mamamayang Iranian ay nagpapadala ng mga video na kagaya nito, na sa totoo lang ay inilalantad ang mga checkpoint na ito sa Mossad at CIA. Gusto nilang ibunyag ang lokasyon ng mga checkpoint para mapasok ng drone at gawin ang kanilang misyon. Sigurado ako may ilan sa inyo nagtatanong kung bakit ito ginagawa ng mga Iranian. Ngayon, bago natin sagutin yan, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba dahil malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, tingnan natin kung bakit ginagawa ito ng mga Iranian. Kung sinusubaybayan mo ang nangyayari sa Iran itong 3 buwan, halata ang sagot. Ang puwersa ng seguridad ang pumatay ng 40,000 Iranian noong Enero. Alam mo pa kung ano? Patuloy pa rin silang pumapatay ng inosenteng Iranian ng walang dahilan. Narito ang mensahe mula sa Iran. Isang lalaki ang pinahinto sa checkpoint. Lumala ang sitwasyon at agad siyang binaril. Dapat normal lang ang traffic stop pero nauwi sa trahedya. Hindi ito isang hiwalay na kaso. Heto pang detalye. Pakinggan mo. John, kapag nakausap mo ang mga Iranian na tumakas mula sa kanilang bansa papuntang Armenia, agad mong mararamdaman ng takot. Ito ang mga taong tumatakas na iniiwan lahat. Kadalasang may dalang maleta at kasama ang pamilya, takot na takot. Isang lalaki ang nagsabi sa amin, ayaw niyang magpakita sa kamera dahil sa sobrang takot. Sabi niya minsan nakakatakot para sa mga anak ko, lalo na ang anak kong babae na takot sa mga ingay. Oo, natatakot kami. Kapag nagtatanong kami, bakit iniiwan ng mga tao ang lahat at tumatakas sa kanilang bansa? Bakit hindi nilang magprotesta laban sa rehimeng ito? Sabi ng isang lalaki, hindi ako sigurado kung pwede kang magprotesta dahil may relihiyosong pananaw sila. Ayon sa kanila, ang mga naprotesta laban sa kanila ay kaaway ng Diyos at tinatawag na erehe na pwedeng patayin. Pumatay sila ng 40,000 na pro-protesta sa loob ng 2 araw. Sa tingin nila, mapupunta sila sa langit dahil dito, kaya ito ang pananaw na kakaharapin ng mga posibleng magprotesta sa Iran. Naalala ng mga Iranian ang nangyari noong Enero, lalo na ang pagpatay ng IRGC sa mapayapang nagpoprotesta. Ngayon, ibinubunyag nila kung saan nagtatago ang mga sundalong ito. Asahan pa ang mas maraming pag-atake sa mga susunod na araw. Sa totoo lang, hindi ko alam paano ito nagagawa ng Israel. Maliit ang mga drone at hindi kayang lumipad mula Israel papuntang Tehran dahil sa layo. Ibig sabihin, may mga ahente ng Israel sa loob ng Tehran na nagpapatakbo o kahit papaano. Alam mo na, tumutulong sa pagpapalipad ng mga drone na ito. Sila ang nagpapalipad ng mga drone na ito. Iyan ang mapapuyat sa ilang puwersa ng rehimen sa gabi. Hulaan mo? Magandang balita yan. Malinaw ang layunin. Bigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na magprotesta sa kalsada. Ano ang ibig sabihin ni Netanyahu nang sinabi niya sa mga mamamayang Iranian sa mga darating na araw? Ang mga darating na araw ay magdadala ng pagkakataon para palayain ninyo ang inyong mga sarili. Nagtatrabaho ako sa ilang ulat sa paksang ito at malinaw na may mga kilos na nagpapakitang nais ng mga Amerikano at Israeli na palakasin ang mga Iranian laban sa malupit na rehimeng ito
para muling magprotesta. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon o kung mananatili ang mga kondisyon para makalabas sila sa kalsada nang hindi pinapatay ng seguridad. Pero alam natin na bilang resulta ng Operation Epic Fury, marami sa mga taong responsabil sa marahas na pagsupil sa mga nagpoprotesta ay napatay na at ang mga puwersa ng Basij at ang punong tanggapan ng IRGC sa Tehran ay nawasak sa operasyong ito. Dahil dito, magpapatuloy ang mabibigat na dagok sa rehimeng Iranian at asahan pang tataas ang mga pag-atake ngayon at ngayong gabi.